Ngayong gabi, usapang pangangalaga tayo ng mata. At sagot yan ngayon ng ating The Mystery Host na si Baby M ng Quezon City. Naku, Baby M, ano bang impormasyon ang ihahatid mo sa amin ngayong gabi na dapat tutukan ng mga nanonood sa atin? Yes. Magandang gabi, Kuya Kim at Mami Sue. Ngayong summer season na, hindi lang skin ang kailangan ng care dahil dapat alam mo na ang ating mga mata mas sensitive sa init kaysa sa ating mga balat. Para pag-usapan ang tamang pag-aalaga sa ating mga mata, makakasama natin si Dr. Elise Guerrero Herman, isang ophthalmologist. Hello, Doc, and welcome dito sa Dapat Alam Mo. Hello, thank you. Unahin ko na, Doc Elise, ngayong summer season na, di ba? Exposed tayo sa init. Ano ba talaga yung best protection natin para sa ating mga mata? Diba? So, of course, mainit ngayon. Mga tao pupunta sila sa beach. So, dapat we should wear yung proper eyewear. So, ito yan, mga shades, important yan. Yung mga tao naman, may grado. Yung iba, meron tayo tinatawag transitions or yung parang automatic pagka naarawan, nagiging shades Ito po yung transition. Yeah. Nag-iibang kulay nito, no? Hindi ako Pagka nagkakamali. naarawan, yeah. Pati ba feelings ito, malalaman niya pa nag-iiba? Hindi naman. Hindi. Okay, ayan. No? Transition po ito. Ayan. Ito, transition mga kapuso, ito ay UV. Yeah, so at ito yung mga regular. shades natin. Okay. Important yan. Okay, Doc, sa mga susunod na summer trip, bukod sa eyeglasses na pinakita ninyo, ano ba ang dapat dalhin para maprotektahan ang ating mga mata? Okay, so yun na nga. Kunyari, nasa araw tayo, nasa beach. Hindi lang masyadong uso dito sa Philippines, pero important siya. Dapat mag-hat. Oh. So yung mga wide-brimmed hat, yan, maganda yan. Oo, Para para talagang- complete na, yeah. para talagang protektado. Oo, Okay. natakpan ka na talaga. Protection na talaga sa buong mata. Base po sa ating research, sabi nga nila, may exercise daw for the eyes, no? Na pwedeng gawin para mas maalagaan ito. Totoo ba yun? Ano yung exercise na tinutukoy nila, Doc? Okay, so not exactly exercise siya. More on, sinasabi namin to sa patients. Di ba, yung mga tao, palagi nag-gadgets, computer, with work, tapos entertainment, yun yung ginagamit talaga natin. So, ang maganda is, ipahinga lang yung mata palagi. So, Okay. rest mo yung mata from time to time. So, what we do is what we call yung 20-20-20. Ano po ba itong 2020 na ito? Okay, Anong so- exercise na ito? Ang gawin natin, parang every 20 minutes, pwede ka mag-alarm. Oo. You rest your eyes by looking 20 feet away. So, tumingin ka sa malayo. Sa malayo, Tumingin ka ito. sa malayo ng mga 20 seconds. So, in 20 short, basta seconds. tumingin ka sa malayo. Oh. Oo. So, parang pahinga na yun ng mata So talagang mo. mga kapuso, importante talaga ang pagpapahinga sa ating mga Yeah. mata. Lalo na sa summer heat na ito, no? Yeah, that's true. Okay. Doc Elise, hindi lang pala sa balat may sunburn. Nakakatakot naman ito. Pero meron doon daw sa mata. Hindi naman mangingitim tong mata ko pag nag-sunburn, no? So ano naman ang sintomas ng eye sunburn na ito at paano ito magagamot? Ayan. Okay. So, eye sunburn, meron kaming tinatawag na photokeratitis. Okay. So, kunyari, yung anak mo, matigas ang ulo, tumingin sa araw ng matagal. So, hindi lang balat ang nasusunog. So, yung mata din, yung harap ng mata, which is yung cornea, harap ng mata, pwede rin yan ma-sunburn. So, yun, ang tawag namin photokeratitis. Huwag niyo po ipapaspell sa akin yan. Hindi ko po ma-spell yan. Pasensya na. And I'm sure kayo, memoryado niyo ang spelling yan. Okay. Mga kapuso, ayan. Alam niyo na ngayong summer, mahalagang eye care. Maraming salamat po, Doc Elise Herman, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ako po, si Baby M ng Quezon City, ang inyong The Mystery Host of the Day. At ito ang mga impormasyong dapat alam mo!